Ngayon, ang question na lang, tama ba yun na bumili ka ng gamot? Hindi naman po pinag-uusapan. Hindi na po pinag-uusapan kung binulsa ba ni BP Sara. Wala na pong usapin na ninakaw ni BP Sara. Kung hindi po yan ninakaw ni BP Sara, hindi po yan pasok. Kung may violation man pong makita dyan, pero hindi po yan paglabag para ma-impeach po si BP Sara. Hindi po lahat ng violation ay impeachable offense agad. Ang kinakailangan lang, para malinaw po sa inyo, ano yung sinasabi mo ba dong? Pag-usapin po ng pera, misuse ng pera, hindi po pwedeng misuse kasi binili ng gamot. Hindi po. Kinakailangan po ninakaw para maging impeachable offense. Kinakailangan po may graft and corruption. Kinakailangan po may plunder. Napunta kay BP Sara. Kung napunta po, imbes po na nakukuha nyo po, hindi na po usapin ng may violation ba muna. Kasi ang violation po nila yung hindi pumapayag yung COA na ibili ng gamot eh. Questionable po yan eh. Kaya nga appealable eh. Halimbawa po ayun na lang po para naunawaan natin lahat. Ganyan po yung COA. Sabi ng COA, dapat hindi ka bumili ng gamot. Kasi yung confidential fund, hindi pwedeng ipambili ng gamot. Dapat to reward, dapat ito pambayad sa mga nagsosurveillance, dapat ito pambayad sa mga safe houses. Wala naman nakalagay rito eh. Na ito ay yun na nga po yun eh. 'Di ba? Interpretation po yan noong nag-audit. Pero hindi po ibig sabihin na ninakaw po yung pera. Ngayon, kung ang auditor, tignan nyo po kung gaano po kahigpit yung auditor, ano po yung lagi nilang sinasabi? Ayon po sa circular. Sa letra po ng circular, okay lang po yun. Live to. France. Joel. Okay lang po yun na maging stricto siya. Doon lang siya nakabatay. Di maging stricto din tayo doon sa nilalaman po ng kung stricto po yung COA sa nilalaman ng sinasabi niya circular, maging stricto rin dapat to sila Chis Escudero sa nilalaman po ng impeachment. Ano po yung mga impeachable offense? Hindi po pwede na lahat po ng violation na impeachable offense. Halimbawa po, nakita po sa EDSA na tumawid si BP Sara. Jaywalking. Is that a violation, jaywalking? Of course. Pero impeachable offense ba siya? Yun yung sinasabi natin. Dapat, ang pagsusuri nitong mga senator judges, hindi lang po may violation ba? Kasi po yung violation na yan, hindi ka nga makukulong dyan sa violation na yan. Yun na nga po yung halimbawa natin ng violation. Ang sinasabi nilang violation, bumili kasi ng gamot eh. Hindi naman yan nakalagay dito. Yan, hinahanap niya sa circular. Di hanapan din po natin. Ito lang po yung impeachable offense. Pag usapin ng pera, dapat ninakaw mo. Dapat napunta kay BP Sara. Binili nga ng gamot eh. So sabi ng COA, hindi po obra yan. Not allowed. Tama yung COA ron kasi may pinagbabatayan sila. Linaw. Ito lang po ang paggagamitan ng confidential fund. Wala nakalagay doon ng pagbili ng gamot. Okay ako ron. Higpitan din natin dito sa ano po ang impeachable offense. Di ba? May plunder ba yun? Binili ng gamot. Plunder ba yun? Hindi po plunder yun. Dapat ang plunder napunta sa iyo, ninakaw mo, sinubab. Di po ba? Graft and corruption ba yan? Napunta ba kay BP Sara? Wala napunta kay BP Sara. Kung walang napunta kay BP Sara, anumang violation yan,
kaya pong i-resolve yan ng COA. Papatawang ka ng notice of disallowance. Alam niyo po ba ibig sabihin ng notice of disallowance? Dapat hindi mo yung binili ang gamot na yan. O isusuli ko na po yung 70,000. Tapos na. Yung ultimate po dun, dapat mong isoli kasi sabi ng COA, hindi nararapat bumili niyan. Dito po sa mga napag-uusapan natin na hindi nararapat, ano pa lang po ang hindi nararapat? Gamot, yung sinasabi nila, di ba? Pero hindi nga sinabi na hindi nararapat yung gamot eh. Ang pinag-uusapan lang nila actually, acknowledgement receipt. Ang gusto ni Wamil, OR. Naintindihan niyo po? Hindi po yung masama ba yung gamot o hindi. Pinasasama na lang ng mga tanong nila Risa Ontiveros. Tapos sasaluhin ngayon ng media, parang ang laki ng kasalanan. Ano ba kasalanan? Bumili ng gamot. Eh etong mga magnanakaw, bakit tahimik kayo? La Union, binabaha ngayon. Kumusta na? Yung isa sa pinakamaingay dyan, si Ortega. Nadalaw mo na ba yung La Union? Dapat po malinaw sa atin to lahat. Kung napakahigpit ng COA, sinasabi niya, eto lang ang nararapat, sumunod tayo sa circular. Sumunod din tayo sa batas ng gumagabay naman sa impeachment. Pag wala ron yung offense, hindi dapat yan i-acquit nyo. Ipaalala lang natin sa mga to kung ano lang yung pwede nilang sampahan ng... Tignan nyo po kasi sandamakmak po yung mga pinapakita. Alam nyo po yung naganap kagahapon. Yung delay po niyan, pinalalabas po ngayon ng mga media nang may kasalanan yung defense. Kasi ayaw nilang pumayag kay Kapunan. Bakit naman? Bakit magiging kasalanan ng defense yan? Ang sinasabi na Kapunan, umayon kayo na ito ay sang-ayunan nyo tong ebidensya namin. Bakit naman hindi pa nga nila nakikita yung ebidensya nyo? Alam nyo po ba na may pre-marking? Yung pinasasang-ayunan sa kanila ni Kapunan, sa pre-marking po, pre-trial, hindi na po pumayag yung defense. Ngayon, gusto nila papayagin yung defense. Hindi na nga kami pumayag noon eh. Dahil ayaw namin eh. Alam nyo po, hindi nyo po pwedeng pilitin yung depensa na ayunan yung ebidensya nyo. Na pareho kayo. Ang stipulate ko, inaayunan ko na yung ebidensyang hawak nila ay totoo. Okay. Ulitin lang po natin culpable violation of the Constitution, sadyang paglabag sa saligang batas. Circular lang po yung pinag-uusapan natin. May narinig po ba kayo na article na nilalabag si BP Sara? Circular lang, di ba? Treason, pagtataksil sa sariling bansa. Pinagtatanggol niya nga yung bansa. Bribery, wala pong suhol. Graft and corruption, pagnanakaw sa kaban ng bayan. Ano sagot? Walang pagnanakaw. Other high crimes. Iba pang mabibigat na krimen na sumisira sa integridad ng pamahalaan, gaya ng pagpatay o malawakang smuggling. Yan po, ito lang po yung mga pwede at betrayal of public trust. Paglabag sa tiwala ng publiko kahit hindi ito tahasang kriminal na krimen. Halimbawa, matinding kapabayaan o tungkulin o kawalan ng hustisya. Asan po dyan yung pagbili ng gamot? Yung mga misuse, yung mga unusual, asan po? Nag-withdraw lang ng malaking pera, unusual. Asan yan?
Ito lang po yung grounds for impeachment. Ulitin ko, culpable violation of the Constitution. Ano po ang nilalabag sa Constitution ng bumili ka ng gamot? Binigay mo kay Mary Grace Piatos. Wala. Treason. Malabo po yan. Bribery. Sino sinuhulan ni BP Sara? Wala. Wala. Hindi siya nanuhol ng mga taga-COA. Oh. Ano ang graft and corruption? Ano ang ninakaw niya? Sinabi na po na walang ninakaw si BP Sara. Other high crimes, gaya ng pagpatay. May pinatay ba siya riyan? O malawakang smuggling? Smuggling ba yan? Betrayal of public trust. Napakataas po ng ng trust rating ni BP Sara. Hindi po papasok yung betrayal of public trust. So yung pinatatagal po natin na libo-libong dokumento, gustong isa-isahin ni Kapunan. Hindi po yan papasok sa impeachable offense. Kahit pa po may violation dyan. Hindi po lahat ng violation ay impeachable. Kaya nga pinasosoli lang eh. Di ba? Pag sinuli yan, putya, quits na kayo. Hindi po yan katulad ng pagnanakaw sa flood control. Naninakaw nyo eh. Kahit magsoli, pag-aaralan pa rin ng korte. Puta, nagsoli ka lang. Magkano ba ninakaw mo? Ang sinuli mo lang, 1 bilyon. Magkano ba ninakaw mo? O, di ba? Yun yung punto ron eh. Iba po yun. Dito po, walang ninakaw. Bakit po pinatatagal pa? Katwiran nga ni Kapunan, magaling eh. Magaling maggawa ng mga pang headline. Yung mga naiinip po, sabi ni Kapunan, na ano ko, yung nagaganon yung mata ko. Pagod na yata yung mata ko. Anong sabi ni Kapunan? Yung mga naiinip po sa panonood ng impeachment, hindi po to pamalit sa Netflix. Hindi po to pang kasiyahan lang. Ito po ay talaga pong ganun. Susuriin po namin yung mga dokumento, korte po kasi. Nadidipit po. Alam nyo, hindi po kasi boring nito yung mga naunang impeachment. Ikalawa, nadidefeat yung purpose nyo. Kasi ang purpose niyan, kaya ka hinire Kapunan, ang purpose niyan, masiraan nyo si BP Sara. Diba? Dalawa eh. Masiraan nyo si BP Sara or manalo talaga kayo sa makakumbinsi kayo ng 16. 16 ba? O 16 na senador para ma-convict si BP Sara. Or kung hindi man kayo makakumbinsi ng 16, masiraan nyo man lang si BP Sara para hindi na siya maging popular, alabinay na ginawa ninyo sa pamamagitan po ng Blue Ribbon noon si Binay. Masiraan lang para hindi po manalo sa 2028. Paano nyo masisiraan si BP Sara kung walang nanonood? Paano manunood ang mga tao kung ang boring? Sinasadya po nila yan kasi wala naman po talaga silang malinaw na matinong ebidensya na magsasabi na may graft and corruption o may plunder na ginawa si BP Sara. Na si BP Sara po ay nagnakaw. Wala po eh. Kaya ikot-ikutin lang nila na kunwari, patatanggap lang nila sa atin na mali ang paggamit, pagbili ng mga pagkain para sa mahirap. Mali ang pagbili ng mga gamot. Mali yung ganun. Mali yung misuse pa rin. Kaya pala hanggang ngayon misuse. Kaya noon ko pa sinasabi, hindi pa po natin nakikita kung anong ebidensya nila. Noon ko po sinasabi, ano ba talaga binibintang nyo? Pinagbibintangan nyo ba si BP Sara na magnanakaw? Hanggang ngayon, misuse pa rin. Kung misuse lang po yan, bakit nyo inimpeach?
Hindi naman po impeachable offense yung misuse of public funds. Kaya po siya magiging impeachable kung yung misuse na yun ay ninakaw niya. Marami pong misuse eh. Di ba? Misuse kasi hindi mo ginamit na maayos dahil ninakaw mo. Ito po, misuse dahil hindi naman po ninakaw, binili lang ng gamot. Hindi naman po ninakaw, binili lang ng mga mga supply para ipamigay sa mga mahihirap. Impeachable ba yun? Hindi po. Ang impeachable, kunwari may pondo yan, pero binulsa ni BP Sara. Wala. Yung testigo nila, ano sabi? Walang binulsa. Hindi po masasabi na binulsa. Okay.